Cagayan de Oro patungo dito sa Metro Manila ang isang retiradong pulis na nawala ng benepisyo simula nung nakaraang taon. Ang tinatawag na benepisyo ay yung disability benefits mula sa NAPOLCOM. Tinawag na long walk protest, kumbatsero, ni Hector Fernandez. Ang paglalakad nito para iparating sa palasyo ng Malacanang ang sitwasyon ng mga kapwa niya na balda at umaasa sa benepisyo ng pensyon ng PNP. Sabi po nito si Hector, simula noong January 2020, wala nang natanggap ang mga beneficiaries mula sa National Police Commission o NAPOLCOM. At sabi pa niya, sa liit ng kanyang disability pension na inaasahan sana nila nitong pandemya, inalis umano ito ng komisyon dahil sa legal opinion na double compensation. Ayun. Isa po itong cancer survivor, maagang naalis sa serbisyo sa PNP, itong si Hector, dahil sa tinamong injury in line of duty ng tamaan ang lower at upper spine nito ng bala sa isang inkwentro. So in the line of duty, kumbachero, kumbaga wounded in action. Oo, kausapin natin. Kausapin natin live mula sa Misamis Oriental si Hector Fernandez na nasa ikatlong araw na ng kanyang paglalakad. Hector, magandang gabi sa iyo. Hello sir, magandang gabi po. Magandang gabi po. Exact location nyo na ho ngayon? Sir, po, pang 4 days ko na po ngayon. 4 days. Exact location nyo ngayon? Nagsimula po ako sa Balinghuan, Misamis Oriental at Talisayan, tapos Medina, at tapos po ako dito sa Hinoog City. Hinoog City. Nasa Okay. Hingoog siya ngayon. Ano hong dating ranggo ninyo nung kayo nasa PNP? Galing po kasi ko ng Philippine Constabulary eh. Matagal na siyang pulis. Okay. Tapos Ito ang rango ko sa Constabulary, tapos automatically po na-absorb ako sa Philippine National Police po noong 1991. Okay. Tapos ano po ang naging ranggo nyo sa PNP hanggang sa kayo po ay mag-early retirement? EO3 lang. EO3. Naman kasi pag-retired, one rank higher po. Kaya sergeant na din po ako. Sergeant, naging sarahento. Okay. Okay, so itong paglalakad ninyo, sabi nga namin, meron kayong pasang-pasang problema ninyo at ng mga kapwa ninyo na balda sa paglilingkod bilang pulis. Ano ho ba yun? Ito po yung Presidential Decree Section 21448 saka Republic Act 8551. Sa batas po yan, Manong Kuyang. Okay. Ang inaward po dito, lahat po ng in-line of duty police, in-line of duty po, na disgrasya. Automatic po yan. Magkakaroon po ng award sa National Police Commission na benepisyo na manggagaling nga po sa disability po. Kaya po TPPD, yun po yung disability category na pinasukan katulad ko po. TPPD po. Okay. At ito po ay buwan na naming natatanggap simula po nung epektibo ng ikaw ay nagretiro po. Yun po yun. Ito yung tinanggal na yung disability benefits. Sana po huwag naman tanggalin, pero kinakabahan na nga ako, 19 months na po kaya po ako hindi naman atleta. Hindi na po ako atleta parang athlete na po ako dahil hindi na ako mapalagay sa bahay namin dahil alam niyo po, buwan po nang mawala yan napakatindi po ng kahirapang nararanasan ng pamilya ko. Nararanasan ko po kung saan puputang kahit hindi ko kakilala mga pulisya rito sa Region 10. Actually, tiga Nueva Ecija po ako, di naman ako tiga rito sa Mindanao Magkano ho itong natatanggap nyo dati na disability benefits? Ito po ang buwanan na natatanggap ko, 12,245 po. 12,245. Kailan yung huling naibigay sa inyo? Nagbigay po sila ng 1 month nung pumasok ng 2001 tapos stop na naman. At stop po siya January 2020 to date po.
January Matagal 2020, matagal na. Taon kalahati na wala. At ang excuse mo, at ang pinakamasakit po nito, ba't natapat pa ng pandemya? Oo nga. Oh, sakto, Alam niyo po sakto. ba, kahirapan namin mga pulisya sa mga ganyan mga ayuda. Hindi po kami kasali. Sa barangay ba? Kahit isang gatang po, hindi ako nakakuha sa tinitira namin din sa Mindeo dahil... Hindi kayo kasali sa listahan. Opo, kasi pulis po eh. Yun ang naging masakit pong nangyari. Teka, ano hong paliwanag? Ano sinabi sa inyo? Bakit tinitigil na yon yung benefits na yon? Ang sabi po ng Commission on Audit, double compensation daw po kami. Mhm. Ba't ngayon lang po napansin, napakatagal-tagal na po niyang, napakatagal na po nitong ibinibigay na Napolcom. Ba't po ngayon lang nasilip ng COA na double compensation kami, batas po ito. Sa mga disability mga pulis yung madidisgrasya, automatic pong bibigay po ito eh. Pag disability retirement po eh. Kailan pa ho yung disability benefits na yan? Sir? Kailan ho nagsimula yan? Sabi nyo matagal na. Kailan ho? Ito po kung kailan po ang effectivity ng retirement nyo sa TPPB, yun din po ang umpisa ng pension nyo sa Hindi. Napolcom po. Ang tinatanong ko, kailan ho sinimulang ipatupad yan, ibigay yan sa mga nababaldang mga pulis? Medyo kasi po nang mag-retire po ako 2011 eh. Meron na yan, meron na. Nakatanggap na ako noon eh, opo. 2011 po nakatanggap na kagad ako ng pension na yan eh, ng benefits po na yan eh. Oo. Eto, may mga nagte-text dito, 1977 pa daw. Tingnan niyo po, ibig sabihin eh. PD number 1184. Opo. Okay. So, COA ang kumwestiyon at tinigil ng Napolcom. Tama po. Ang pagkakaintindi natin, kumbachero, sa mga batas, meron tinatawag na prospective application ng batas. So halimbawa, sa katulad nitong si Sargento Hector, kung meron siyang tinatanggap dati, hindi dapat putulin yun kahit may bagong batas pa. Hindi siya dapat maapektuhan ng bagong batas. Pero yung mga bagong magre-retiro, yung bagong mababalda, pasensya na sa termino, yun siguro ang pwedeng questionin ng COA. Pero yung dati na beneficiary ng ganitong klase ng pension, ewan ko kung bakit umabot. Kawawa naman tong pulis. Ilan ho ba ang anak ninyo? Sargento, ilan po ang taong pamilya niyong umaasa sa inyo? Ilang member ng pamilya ang umaasa sa inyo? Bali, tatlo po sa yung anak ko. Tatlo yung anak. Oho, malalaki na ho. Isang 15 anyos, isang 30 anyos po, tsaka isa pong 11 years. May binanggit kayo kanina na hirap na hirap ang sitwasyon ng buhay nyo bilang yung at pati ng pamilya ninyo. Pwede nyo po ba i-describe yon? Opo, buhat nga po nung pumasok yung 2020 na yan, makakat po yan, napakalaking apektado po sa akin. At hindi lang po ako. Marami pong kawawa naka-wheelchair, nagsisiyak po. Hindi na rin sila pinapautak sa tindahan na inutahan nila dahil wala na nga silang umiyak po sila. Mga kasama kong kawawa po sa akin. Yung po yung mga nakaka-wheelchair na lang, ng bata na lang yata ginagalaw. Kung nagpapasalamat ako sa ito nga po, nakakalakad pa ako dahil wala naman magbuhat ng mabigat po sa dahil spinal po ako. Pero spinal ko upper and lower po, may tama po ako Gaano ho karami ang mga katulad nyong may mga disabilities na umaasa dito sa disability pension na ito, benefits na ito? Ay, marami po. Kasama po dyan yung mga nabiyuda, yung mga asawa ng mga pulis na namatay po Kasama po natin. Kasama rin dyan na tumatanggap yan. Okay. So ang plano ho ninyo, para maiparating sa Malacanang itong problema nyo ay maglakad mula dyan saan kayo nanggaling? Cagayan de Oro? Doon po sa bayan namin sa Purok Uno, Mambatangan, Manolo Portix. Pikit lang po ng Cagayan de Oro City po sa Rio. Hanggang dito sa Malacanang ang plano nyo?
Opo, opo. 4 na araw na kayong naglalakad. Nakakailang bayan na po uli kayo, tatay? Hindi ko po na-ilista eh. Nag-start nga po ako doon sa Manolo Portage Bukid noon, all the way to Cagayan de Oro City, Aguluan, Villanueva. Medyo may karamihan na rin po. Marami na. Kung Malayo-layo na narating yun. 4 days. Meron po ba kayong kasama? Ako lang po. Kayo lang. Kayo lang po. mag-isa. Pasensya na. Kayo ba nagpaalam sa mag-iinan nyo? Ipinaliwanag ko po sa kanila yung nangyayari. Alam niyo po, nakatingin lang ako sa anak ko at sa pamilya ko eh. Yung misis ko eh, nagtitinda lang naman po ng mga kakanin. Kumikita lang po kami ng 200. Kulang na kulang po so yung ganong kita sa amin. Okay. Hector, eto, ang Metro Manila ay ECQ. Ang Metro Manila at mga karatig lalawigan ay nasa itong NCR plus bubble ay naghigpit na rito, hindi na pwedeng makapasok. So maaaring kung sakaling makalapit-lapit ka man dito, magka problema ka, eto na. Para makarating na sa Malacanang ang inyong karaingan, nasa linya na natin si Senator Bongo mismo. Senator, sandali lang ka Hector ha. Senator Bongo. Good afternoon po, kumpatsero. Yes, sir. Magandang hapon sa mga kapatid Opo. nating Pilipino nakikinig. Magandang hapon po. Ka Hector, magandang hapon po. Opo, narinig po ninyo, Senator, yung sitwasyon ni dating Sargento, dating retired police Sergeant Hector Fernandez na nag-long walk protest. Nag-walk protest mula Cagayan de Oro papunta diyan sa Malacanang para iparating ang kanilang problema. Opo, naririnig ko po yung sinabi niya kanina, yung hinaing niya. Ka Hector, huwag ka munang maglakad papunta ng Malacanang. Layo po nito at huwag kayong mag-alala, paparating ko po kaagad kay Pangulong Duterte yung inyong hinaing at mag-aapila po ako sa DOJ na kung pwede po ipag-aralan muli at balikan ang kanilang naging legal opinion disallowing the allowance dahil double compensation daw po ito. Gagawin po natin ang lahat para makakita tayo ng win-win solution sa issue na ito. At mamaya kakausapin ko rin po si Secretary Anyo pati si Pangulong Duterte. Magkikita naman po kami ngayon. Basta alam niyo naman po si Pangulong Duterte para sa amin pagdating sa kapakanan ng ating mga kapulisan na silang alam niyo tinuturing natin silang mga frontliner at talagang mahirapan po si Pangulong Duterte sa kanyang kampanya laban sa kriminalidad sa illegal na droga, hindi po sa tulong ng ating mga pulis. Kaya importante po sa amin yung mga pulis, kaya nandito po kami, full support po kami sa inyo kung ano po yung nararapat na para sa kanila sa legal na paraan. Kaya dapat mahanapan ng paraan kung ano pong mas maging solusyon dito na hindi tayo lumalabag sa batas. Actually, Kuya Bong, ito pong sitwasyon ni Sergeant Fernandez mas kumbaga na-aggravate pa ng katotohanan na siya po ay nagka-injury nung nung tinutupad niya yung kanyang tungkulin. Nabaldado po siya habang ginagampanan niya yung kanyang pagkapulis. O nga po, the more nga po nabigyan natin sila ng importansya dahil nagserbisyo po ito sa bayan. Oo nga ho Nagsakripisyo po ito, nagkataon po na nabalda sila, na disable po sila in line of duty. So dapat po obligasyon ng gobyerno ibigay po kung ano yung nararapat sa kanila. Nataon pa nga ho na pandemya. Nung simulan silang tanggalan yan ay January 2020 pala, Senator. Opo, ako naman po handa akong pumagitna bilang Vice Chair ng Senate Committee on Public Order. Ibig sabihin sa peace and order po ito, mga police, ganito kami po yung nag-approve ng budget ng mga police. So, ayoko pong mangako. Hindi naman po ako politiko na mangangako lang po na hindi ko kayang gawin. Pero willing po akong magpagitna at handang tumulong may paabot bilang tulay ninyo sa ating Pangulo at bilang mambabatas naman po kung ano pong may tutulong namin sa inyo, tutulong po kami.
Hindi ako mangangako, pero kung ano po yung makakabuti sa ating kapulisan, lalo-lalo na po sa mga dependents ng kapulisan na namatay at na-disable dahil po sa in-line of duty, susubukan ko pong tumulong po. So, Kuya Bong, yung pong ang advice niyo po kay Sergeant Fernandez, wag na muna umalis ng kung saan siya naroroon Wag na ngayon sa munang tumuloy. Nasa Hingoog City po pala siya. Opo. Kunin ko lang po yung contact number ni Opo. Police Sergeant Hector para po maka-communicate po ang aming opisina sa kanya at maparating kaagad kung ano yung sagot. Pupukpukin po natin yung Opo. DOJ at saka NAPOLCOM dito at ang DILG po. Ibibigay po namin sa inyo. Teka, pasagutin lang natin, Sargento Hector Fernandez. Sargento, narinig mo si Senator Bongo. Ayan na. Yes, sir. Senator, maganda ka po. May hapon. Bisaya man ka ba, no? Bisaya ka? Sige, wife ko po, sir. Bisaya po. Ako po, taga Nueva Ecija po ako. Taga Salinado po ako. Okay. Ayan, Sargento. Kausapin mo na si Senator Bongo, pambihirang pagkakataon to. Opo, maraming salamat po sa iyo, Senator, sa pag-unawa mo sa amin at yung kalagayan po namin. Hindi lang po ako na disability at mga asawa ng pulis na survivor po tawag doon na sila tumatanggal. Sana po pati yung mga pulis po talaga natin may differential. Sana po ibigay po yung lahat po sana ng may 2 years po yata hindi nabibigay sa mga stationer natin yung iba. Sana po. Sargento, a-actionan na raw ni Senator Bong yan at gagawin niya, magagawa niya. Pero ang pakiusap niya sa iyo, Huwag mo na ituloy yan muna ituloy ang paglalakad mo na yan. Ano sagot mo? Wala pa po akong final na sagot na iinto po. Pero si Senator Bongo naman po, ako'y lagi siya nagtitiwala po sa kanya at napaganda po ng ginagawa niya sa ating bansa. Oo. Kung magagarantiyan po talaga ni Senator na alam niyo po, nahihirapan na po yung mga kasama ko, yung mga ka-wheelchair po. Hindi lang po ako. Sana po maayos na po ito. Senator po. Sana po maayos na po ito. Senator? Opo, wag ko kayong magpasalamat sa amin, Sergeant Hector, dahil trabaho po namin yan, no? Trabaho po namin yan sa gobyerno. Subalit, gagawin ko po lahat ng aking makakaya at makakarating po sa ating mahal na Pangulo ang iyong hinaing at bibigyan ho namin kayo ng sagot, no? At susubukan ho namin kung anong paraan po pwedeng maitulong natin sa legal po na paraan sa lalong madaling panahon. Huwag ka na munang tumuloy at delikado pa ang panahon. Baka mahawa ka pa ng COVID sa paglalakad mo dyan. Kung kailangan mo talagang pumunta ng Maynila, ipapasundo na lang kita, sumakay ka na lang ng eroplano, ipapasundo na lang kita kung kakailanganin. Kung kailangan mo talagang pumunta ng Maynila, kukulang kita. Diyan ka na sa Cagayan, sumakay sa airport, papuntang Maynila. At alam mo, may kapansanan ka pa, tapos maglalakad ka pa ng napakalayo. Napakahirap po ng panahon po ngayon. Ingat ka, mag-ingat ka. Oo. Naku, Senator, salamat ha. Salamat Senator sa pagtugon mo sa ililink up namin sa inyo. Tatawag ulit kami sa iyo at ibibigay yung mga numero para dito kay Sargento Hector. Salamat, Senator. Salamat rin po sa pagkakataon na makausap. Magandang gabi po Salamat sa inyo. Senator Bongo. Thank you, Hector, narinig ninyo ha, medyo gahol na kami sa oras. Yung pakiusap niya, baka mapagbigyan ninyo na wag na muna kayong tumuloy at delikado. Isipin ko po ngayon muna po. Opo. Thank you, Sargento, at makikipag-ugnayan sa inyo yung mga kasamahan namin dito sa DZRH. Opo, pwede po bang magsalita pa ako ng konti lang po? Naku, may gahol na ho kami sa oras, Hector, at mag-usap na lang ho tayo sa mga susunod, ha? Thank you. Si Sargento Hector Fernandez.